bayani sa bawat pintuan. Tahimik na humahabi sa pag-asa ng komunidad. Sa bawat barangay, may mga serbisyong hindi agad nakikita ng karamihan. Mapalebreng check-up man yan, o pagkatok sa mga bahay, o pag-alalay sa mga buntis sa kanilang prenatal. Nariyan sila, tahimik na naglilingkod. Ngunit sa kanilang trabaho, alam ba ito ng karamihan? Barangay Health Worker o kung tawaging BHW ay mga voluntaryong miyembro ng komunidad na tumutulong sa pagbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan tulad ng pagmumonitor ng kalagayan ng mga residente at pagpapaalala sa mga programang pangkalusugan. Kilalanin natin si Rebecca Ganzon, 7 taon nang nagsisilbi bilang isang barangay health worker o BHW, isa sa mga tahimik na katuwang ng komunidad sa pangangalaga ng kalusugan ng bawat pamilya. Hinay, mayong adlaw sa tanan, kulay sa Kisha, ug ako po si Kizaya. So karon na ako diri sa barangay San Vicente Bajo para ma-discover na to kung unsang yun ang hinabuhi sa mga barangay health worker. Kung atong sinatiyo ng ilang adlaw-adlaw nga trabaho, sakripisyo ug serbisyo usa ka barangay health workers. Dito sa San Vicente Bajo, bawat Lunes, 4 silang nagtatrabaho. Isa na rito si Aling Rebecca. Ang responsibilidad na ako ang iangkon sa BHW kanang magprenatal. Say mo to sa kada puro magbuhat ning household. Mana kundi sa balay sa mga ang mga kauban sa puro kanang mag-visiting bitaw mi kanang labi na sa mga buros o sa bagong nanganak amo i-check up ang ilang bitid, ilang ang timbang na unsa na mga monitoron mao gini ang mga assignment. Gaya ng halos lahat ng barangay dito sa Pilipinas, ang barangay ng San Vicente Bajo ay hindi rin ligtas kontra sa mga dengue, dog bites, malnourishment, at higit sa lahat, maagang pagbubuntis. Ito ay mga suliraning patuloy na hinaharap ng kanilang komunidad taon-taon. Sa kalisod ate, unsay kung gikuhaan o gusto para magpadayon as a BHW? Ang akong mga anak may espesyo na ako nga makadayin ko sa akong pagtrabaho kay kung wala ay may trabaho di po sila kaka-eskwela. Yan may mga magsalitan ko sa akong mana di man kaigo ang iyang income. So dapat kami yun doha ang mga gamot. Wala dito Ate, unsa mga programa yung Buhat rin ka ng kadambulan mag-immunize sa mga bata. Then, agpon mapoy ka ng usahay po mag-injection ng mga rabies sa iro. Ayon kay Aling Rebecca, isa rin sa obligasyon niya ang pagsasagawa ng Mr. Sia. Ito ay isang libreng pagbabakuna laban sa tigdas at rubella para sa mga bata. Nakikilahok din siya sa coastal cleanup at mga gawaing pangkalikasan. Yan ka na mga bata underweight. Ngayon may importante kayo. Kung di lang mo sa motor mo, pasakat ang pulat na bitaw. Muna yung paano, timbang, magpili ka na bulan, dito man yun ang muna sila. Yan, ginahanaw kung namutabang kung mga nanay, kay kaayuhan ng mga bata. Ang kaayuhan ng mga ilang taon, ang man niya may personal na interest nga, ilang anon. Kaayuhan mas mga bata ang monitor. Dahil sa aming mga natutunan kay Aling Rebecca, hindi na rin naming mapigilang magpa-check up. Buntak pa lang, ready na tayong nisisanaw. Feel so strong. Lihok kamay, nakaw sa dalan. Para sa lawas, keep it going on. Gawang sakto, tubig pirmi. Pahuway pud ayaw kalimti. Kung na ay mangmus
check, dura kayo, baby. Tinanong din namin si Aling Alabel Reville, 17 taon nang nagtatrabaho bilang BHW. Kasama ito ni Aling Rebecca. Trabaho, mo ang duty, one every Monday. Dayon po na-immunize sa magkuano sa mga bata. Kuhaan ka ng kada pormirong Martes sa bulan. Muna mo ang trabaho, dayon. Sa hay, ang trabaho ng pangayuan mi yung household sa mga barangay, mga report, dayon. Naami pahina, naami pahina, na ay kanang tawagan ni sa amo ang kapitan nga mauna magpahina rin. Mauna nga magpahina po mi. Dahil kanya mga trabaho, isip nga BHW, kada kuwan gid siya kanang kuwan gid sa mga bata ito. Mag-report gid mi, lagi may pangalan sa mga bata, nami pangalan sa household. Ay mga dyan ay importante naman. Hindi lang sa trabaho makikita ang pagiging maaasahan ni Aling Rebecca, pati na rin sa kanyang komunikasyon sa kanyang mga katrabaho. Wala may problema sa ang pagkauban sa mga purok. Kaya kami naman doon sa among kauban sa purok. Kami magiging doon na tunga ni. Dahil kung sa'yo mo ang mga kung kinahanglan ba nga mag-usara mi sa mo ang mga report, pwede rin na mong ibuhat. Wala may problema man. Wala may okay ra pud mi, okay ra man minilbika. Kahit abala sa kanyang mga tungkulin, hindi nakakalimutan ni Aling Rebecca ang maglibot at kamustahin ang bawat bahay sa kanilang barangay. Namahan namin si Aling Rebecca sa kanyang house-to-house duty. Isang karanasang ikinatuwa namin dahil hindi araw-araw namin ito nararanasan. Sa simpleng pag-iikot, mas lalo naming nauunawaan ang halaga ng kanyang serbisyo. So, karon umiyak ako sa pulog size sa Division Baho and nasi Ate Rebecca diri para magkanda ko also visit. And then, natay titinghan para giyas mga kita kung sa ang trabaho as a BHW. Bagong ng anak na So, na po ta diri sa lain nga balay, which is katong bagong nanganak daw. So, i-monitor na to ang katong condition sa katong bagong nanganak. Napaisip kami na sa dami ng mga bahay sa isang barangay, hindi talaga madali ang trabahong ito. Isang responsibilidad na nangangailangan ng tiyaga, oras at malasakit sa bawat pamilyang pinupuntahan. Mali mo po sa hindi tao din. Normal ba na pagkakitian pagkakito? Hindi lang mag-disability mo kay Sa iyo po, hindi mo kalang kada semana, kada adlaw bilang na yung mo dyan ang bisita ko ng nabilang bagong nanganak, yung bisita ko. then imagine isa purok size o whole purok size mo ang house hindi ba lahat yung balay Hindi na, pag-isa niya lang, hindi dito, maglaran pa pang ginti lang, ginti. Kasi, outside, hindi lang nga tubig-tubig, mo, di ba yung saan tubig, ka na yung sa balay, ka na itubig, sa mga, tingon na ang question niya, pero magpuyog mo atong imong kauban, oo, kanina, tanang duty yun. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tungkulin sa barangay, si Aling Rebecca ay isa ring ina. May sariling pamilyang inuuwian at inaalagaan.
lima ka buok imong anak din. Duha na lang kay kung nag-eskwela college so. Kamusta mo po? Di dali mo ginoo ko lisod yun dabi na ang palalito no ang constitution bitaw nila di gyud sa yun. Nga ginoo ko hanang budget nga isa ka dapat ang adlaw ni yun ni maiho nilang duha labi na sa family nilang. Sakto na lang gyud putol sa imong mahimo imo na lang gyud kayahon kay kinahan man ka. Hindi mahimo nga isa ra imong una kung bitaw nga trabaho kay man mahimo ni mamada. Kung sa akong bala na kung sa limit, may mahimo ni mabuhi may pero di gyud ka pa eskwela na. Ano po di kag muno na yung mga hitapon bitaw para sa akong pandemic kami magigiro ato kay ini ko ano kami may paon gyud. Nakaingon di kong mamatay maghalian. Lagi kayo dagi COVID sa ina sa COVID hindi ko ani. Ano ko mi tao ra ko mi mabati di ko mi kahadlok. Ito ko sa serbisyo nga paan gyud suka lang pud mi dawat ko mi kay mo may tawag sa among kapag sa ba. Sa yun, kung may kay diba, kung may gayran sa Ginoo, diba, kung mahimod, wala ang Ginoo na ako tao. Ang ampong gid kung nga makaservisyo bitaw mi sakto sa katawan, kay dili biya mo nga magservisyo lang ta walay pag-ampo, daan gyud ang pag-ampo, pagsali sa Ginoo. So nakita na to ganina, no? Dinigiday lalim nga mahimo BHW kay daghan kay sila ginabuhat, gikan pa lang silang balay, pag sa silang office. Then pag uli na po nila or wala pa sila nang uli, muato sila sa mga balay-balay, para malukto kay manguhan sila, mag-DP sila sa matag sa mga katauhan. So, di ba, dili lalim. Di gyud dalim partner sa akong nakita og nasinati ganina no sa nag-observe ko sa mga BHW so lisod gyud kaayo especially kay ako biyag pod ng barangay so tanan kay household din magtalsa-talsa sila din napod ka nang gahit kay mga ulong mga palista na and then nice diba na sila yung diba naka-schedule. Sa bawat hakbang ni Aling Rebecca at ng iba pang barangay health workers, na ipapakita na hindi lahat ng bayani ay nasa harap ng kamera. Sila ang mga bayaning tahimik. Walang hinihinging kapalit, patuloy na naglilingkod para sa kalusugan at kapakanan ng komunidad. At sa kanilang simpleng paraan, unti-unti nilang binabago ang buhay ng bawat pamilyang kanilang napaglilingkuran.